Hi! Kumusta YouTube? Namimiss niyo na bang kumain ng chicken inasal from Bacolod? Don't worry, tuturuan ko kayo ng isang authentic recipe na sigurado magugustuhan ninyo. I-cover natin dito sa first ever cooking vlog ng channel na ito. Ako nga pala si Sid, isa akong chef na taga Bacolod. Magbibigay ako ng recipes at tips sa pagluluto. Kaya kung trip niyo ang mga ganitong content, please do hit like and subscribe para ma-update kayo sa future videos. Welcome to Pasabor Network. Pasabor Network. Hi guys, so first, prepare muna tayo, or sa French term pa, para may idea kayo, mise en place, ng mga ingredients para sa marinade ng chicken inasal. Una, ihanda ang 1/2 kilo ng pecho, at saka make sure na hugasan ito ng maigi para alam nyo na iwas kontaminasyon. Pagkatapos hugasan, set aside. Next, magbabala tayo ng bawang, mga around 6 to 7 cloves lang o piraso, at saka i-mince natin ito para mas lalabas yung flavor ng garlic sa marinade, at saka set aside. Pagkatapos, magbabalat naman tayo ng luya. Mga approximately 3 kutsara lang guys. Yung luya kasi ay isa sa main ingredients na nagbo-boost ng flavor at kinukuha nito ang lansa ng manok. Same lang din sa bawang. Mince lang at saka set aside. Next ay calamansi, around 6 to 7 pieces lang. Cut in half at pigayin sa separate lang na small bowl. Ang calamansi kasi ay nagbibigay ito ng native Pinoy citrusy flavor. The next ingredient ay banana ketchup. Opo, banana ketchup ang ginagamit ko na nagbibigay ng tamis at kaunting kulay sa manok. Mga around 4 na tablespoon lang guys. At saka the most basic marinade ingredient, soy sauce. Mga 3 tablespoon lang po. And of course, asin at paminta. To taste, pinaka-importanting ingredient, kalahating kutsara lang each. And last but not the least, coconut vinegar, o tinatawag din nilang tuba. I suggest na itong gamitin compare sa cane or cider. Ito kasi ang isang main ingredient na mas nagme-maintain ng authenticity ng isang inasal. And the last secret ingredient? Opo, pale Pilsen beer. Hindi yung tigre o pulang kabayo. Bakit nga ba secret? Ito kasi ang ginagamit ng family ko since then para siya ang nagbi-blend at nagpapakapit ng flavor hanggang buto ng manok. Basta, try nyo guys. To taste is to believe. Ito na nga pala ang breakdown ng mga ingredients. Pa-screenshot na lang po guys kung sakali na may mamimiss kayo. After na screenshot na natin guys, next ay kunin ang manok at unahin natin yung salt and pepper. Siguraduhin na makukover ng maigi yung pecho hanggang manunuot yung asin at paminta sa manok. Ito nga pala yung ginagawa ko kapag nagmamarinate ng manok. Isinuuna yung asin at paminta. Nirarap ng maigi hanggang hindi mo na masyadong ma-feel ang asin. Unahin lahat ng dry ingredients based sa video. So ayan guys, ilagay na yung garlic at luya. At susunod yung mga wet ingredients natin na prepare.
And then, make sure na mamimix ng maigi ang manok sa ating marinade. At saka, face down nyo lang guys yung mga malalaman na part ng pecho. Ay, tsaka pala guys, nakalimutan ko po. Isuscore po muna natin yung manok sa mga makakapal na area para balance yung pagluto dahil ang pecho ay malaman. Baka hindi maluto yung loob nito. And mostly po ay sa may breast area lang at sa may wing part na malaman. Pagkatapos, kumuha kayo guys ng cling wrap o di kaya baka may mga food container kayo dyan at ilagay sa ref around mga 24 hours for best result para manunuot yung flavor. Depende po sa gusto nyo. I suggest na not less than an hour before lutuin kung sakali. So ayan na po. 24 hours later. Habang naghihintay tayo before lutuin yung inasal, di makukumpleto pag walang basting sauce. Itong basting recipe nga pala guys ay pwedeng magagamit sa pork barbecue. Actually, any kinds of barbecue. Kaya sundin nyo lang ang ingredients na nasa video. Halos na magkapareha lang sila ng recipe sa ating marinade. Kaso, wala lang siyang beer. At saka meron siyang Sprite, atsuete, dahon ng laurel. Ang recipe na to pala guys ay good for around 3 kilos of protein na pang barbecue. Kaya, goods po to kung may plano kayong mag-barbecue business. At ang shelf life niya ay around 3 to 5 days. Basta ilagay nyo lang po sa ref. At kompleto na ang mise en place ng ating basting sauce. Pa-screenshot lang pala ng mga ingredients dito guys. Para wala kayong ma-miss, then prepare na tayo sa pagluto. Una, mix natin lahat ng liquid ingredients from ketchup, soy sauce, Sprite, and then mix natin hanggang sa ma-dissolve ang banana ketchup and then set aside. Painitin muna natin ang maliit na kasirola o di kaya pwede ring frying pan. Then, maglagay ng cooking oil mga 2 tablespoon. Painitin at ilagay ang atsuete. Gisahin pagkatapos yung laurel. Hanggang magkulay na ang mantika as you notice. At ilagay na ang luya at saka ang bawang. Huwag nyo lang gawing crispy yung bawang. Sweat lang natin yung flavor. And lastly, yung liquid mixture natin kanina ay pwede nang ilagay. Yan, stir lang natin at hintayin ng kumulo. At ito na, luto na yung basting sauce. Last ay, ilabas na ang manok sa ref. At saka lagyan na natin ng barbecue stick. Mag-ingat lang baka matusok kayo. Unahin ang maliit na part ng wing. And then, parang weaving pattern lang, lulusot ito sa breast part. And then, ayos na. Nagtagumpay na kayo sa pagtusok ng manok. At fix nyo na lang pala guys yung pecho, medyo stretch lang. Pwede rin naman walang stick kasi optional lang po ito. Pero it's up to you guys. Ito na yung finished product ng ating chicken inasal at ready to cook na tayo.
At natapos na din yung pagpe-prepare natin. Una, painitin natin yung grill bago magluto. At saka tips lang po guys, lagyan muna ng oil yung parilyahan always para hindi dumikit yung niluluto natin. Yan. At ilagay na yung chicken. Magantay lang mga around 5 to 7 minutes bago ito baliktadin. Mga around 4 times na baliktaran. Ayan na guys, as you can see, nagbabrown na yung manok. Flip lang at lagyan na ng basting sauce. Yan. Nako guys, kung maamoy nyo lang to from screen. Malapit nang maluto yung authentic Bacolod Inasal natin. At remind lang pala guys, huwag niyong kalimutan mag-baste kada baliktad ng manok. At sa wakas, luto na yung Bacolod Chicken Inasal natin. Serve niyo lang to with garlic rice, sausawan, at saka chicken oil. Para kumpleto na yung experience nyo ng authenticity ng ating Bacolod Chicken Inasal. Nga pala guys, gagawa ako ng separate bit on chicken oil. Paki-check nyo na lang please. At kung nagustuhan nyo ang recipe na ito, please do hit subscribe and leave a comment down below. Dito na nagtatapos ang video. See you sa mga susunod na cooking vlog. Pasabor Network signing off. Pasabor Network.